Haribon, magandang gabi po. Dito kayo yung mga nasa labas. Pakinggan niyo yung meron akong paririnig sa inyo isang dasal na ito yung lumabas yung panahon na kinukwento ni Marian yung kinukwento niya yung Govardhan ano na yun, malaking bagyo yun. Nasaksihan ko yun 3 times, nakarating ako dun sa place na yun. Nakita ko yung mga tao doon, yung epekto ng bagyo yun. Na until now, actually 5,000 years ago yun. Pero until now, makikita mo sa kanila yung pagdadasal na sana wag nang bumalik yun. Di ba sa atin yung pinakamalakas na bagyo natin, yung tinala lang yung mga bahay natin, di ba? Sobrang lakas ng hangin. Tapos yung baksak ng ulan, di ba? Ang lalaki ng butil nung bumabaksak. Ito, ang pagkaka-describe doon, bloke ng yelo ang bumabaksak. Ganun yung ganun yung effect nung bagyo na yun at hindi nila nalimutan yun sa loob ng 5 taon. Ang nakita ko doon, yung prayer na paulit-ulit nilang chinityan, yun yung gusto kong marinig mo ngayon. At yung prayer na yun ay isa sa mga banal na pangalan. Marami rin siyang pangalan, millions of names. Like Kristo, Jehovah, Yahweh, El Shaddai. Tama po ba? Iba ito yung mga pangalan na itinuro sa atin sa Christianity. At doon sa natagpuan ko na yun, sa India, sa lugar na kung saan nag-appear ang God, na kung saan bumaba talaga siya personally. Hindi ito yung itinuro sa atin na ang Diyos ay impersonal void o wala siyang mukha. Hangin o liwanag lang. Hindi ganito yung natagpuan ko doon. At itong istorya na to, narinig ito sa aking spiritual master. At yung spiritual master ko ay isang pure devotee ng Supreme Lord. Galing sa mahabang linya ng disciplic succession. Hindi ito yung binuksan yung Biblia tapos nakakita ng magandang verse din. Nagtayo na ng simbahan at sinasabi nila, dito kayo sumali kasi dito kayo masasagip. Ang tunay na simbahan, itinuturo dito yung pag-ibig sa Supreme Lord, sa ating Ama. Nung nandito si Jesus Christ, wala pang Christianity. Hindi siya nagturo ng Christianity, wala pa yun. Ano itinuro ni Jesus Christ? Ano itinuro niya? Love for God. Yun yung religion na binaba niya. Hindi yung religion is sectarianism. Magtatayo ng isang simbahan, mag-join tayo, tapos kalaban natin yung kabilang simbahan. Hindi yan ang meaning ng religion. Ang religion ay love for God. Kung wala kang pag-ibig sa Supreme Lord, wala kang religion. Kung sumama ka lang sa isang sectarian group o sa isang organization at feeling mo na, ang dami namin, kami lang ang maliligtas, dahil nagkakamali ka. Religion ay pag-ibig. At nung nakita ko yan, lugar na yan ng Govardhan, nakakita ako ng isang pananampalataya ng tao. Diba tayo, pag nagdadasal tayo, nakaluhod. Yun yung pinakamahirap diba? Nakaluhod ka. Tapos, nakaluhod ka, maglalakad ka, papunta sa altar. Tama ako, diba? Doon sa Govardhan, ang nakita ko doon, meron silang hawak na stick, siguro mga 1 metro, o mataas pa sa 1 metro. Iaano nila yun, idadapa nila yun, tapos may hawak sila isang bato. Gagawin nila dyan,
At ang initin nila, 19 kilometers. 19 kilometers yung layo. 19. So, wala yung aking lumipad. Okay. So, yung lugar na yun, walang takot nila na huwag na ulit bumalik yung bagyo na yun. Na isang bloke ng yelo. Ganun kalaki ang bumabaksak. At kung saan sila limag, inabot sila ng gabi, magtatayo sila ng tent doon. Doon na sila matutulog para matapos nila yung 19 kilometers. At sinasabi nila kay Krishna, sana huwag mo kami iwanan. Dito ka na lang parati sa amin. Yan ang prayer. At tinawag nila, hindi lang Krishna. May tinawag silang pangalan, Gauranga. Kasi si Gauranga, bumalik uli siya 500 years sa lamang. 500 years dumating uli si Krishna. Ang pangalan niya, Gauranga. Okay? So, iimbita ko kayo na karasama kayo. Nak, sa likod. Sige, nasa likod. Pasa pa yan. Minsan, pag dumadating ang mga earthquake, malalakas na bagyo, natakot tayo. But actually, doon lamang tayo makakakita ng isang power na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Nakakita na kayo ng earthquake, kaya pang gawin ng isang tao yun? Pagalawin ng buong Mindanao. Kaya ba ng isang tao yun? Iba hindi. So yung pagdating ng mga calamity na yun, magpapasalamat tayo sa Supreme Lord kasi nakikita natin yung power niya. Hindi disaster yan. Pagpapakita ng Supreme Lord, ito yung power ko at walang makakagawa nito kundi siya lamang. Okay? Pasalamat tayo na remember natin ang God. Doon sa moment na yun, na remember natin ito. Eh, wala, the whole day, ano na tayo? Hindi na natin naalala ang Diyos eh. Pagkagising pa lang natin, trabaho na tayo eh. So, isa sa mga natagpuan ko doon, itong salitang Gauranga. Kasi yung lugar na yan, hindi na nakita yan eh. Yung Brindaban, yung lugar ko saan nagkaroon ng malakas na bagyuhan na yan, nawala na sa mapa, nalimutan na. At inaalam nila nasaan yung Brindaban na yan, nasaan yung lugar na yan, yung pangyayari na yung bagyo na yan. Ang ginawa ng ating mahal na Ama, bumaba siya ulit. Ang pangalan niya ay si Chaitanya Mahaprabhu. Pinuntahan niya yung lugar kung saan nagkaroon ng pastimes ang Supreme Lord. Kasi pag sinabi natin, hindi pwede magkaroon ng form ng God. Formless zero yung God. Hindi siya pwede magkaroon ng patulad ko. May mata, may ilong. Nagkakamali ka. Kasi, at magkukumit ka ng isang malaking offense. Dahil nililimit mo yung power ng Supreme Lord. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, formula zero. Liwanag lang, hindi. Ang lahat ng itsura natin may pinanggalingan. At galing yun sa Kanya. Yung power niya.
So natagpuan uli yung lugar na yan, yung Brindaban na yan, na 5,000 years ang dumaan. Pagdating ng 500 years ago pa lang, ito yung panahon na nandito si Magellan. Nandito siya, nandito rin pala yung God. Ang pangalan niya, yung mga probi. At siya yung diniscover niya ulit. Ito ang Brindaban. Dito nagkaroon ng pastimes ang ating Ama. At ito yung narinig ko. So, I'm requesting everyone na please close your eyes. Pakinggan natin maigi itong banal na pangalan ng ating Ama. Pakinggan mo sa ears. Ako muna yung mag-chant ng Goranga. Tapos kayo naman, pakikinggan ko. Pagkatapos kong pakinggan, ako naman, pakinggan nyo. Ganito yung process ng meditation. Please close your eyes. Inhale, kukuha tayo ng hangin sa yan. Sa ilong manggagaling, tapos lalakihin yan natin. Magiging parang bola. Tapos exhale, lalabas sa bibig, papasok naman siya. Inhale. Exhale. Tayo pwede mahinga ng konti. Inhale. Exhale.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Jaya Nitai Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Nitai Shrimati Sri Swarupananda Paramahamsaya Maum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shrimati Bhakti Vedanta Swami Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Deva Bhakti Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama. Maraming salamat po. Sila Prabhupada, maraming salamat.